Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba ng mga kakaibang Minsan akong nagambala ng isang nilalang na tinatawag naming aswang. Ako nga pala si Luloy, isang simpleng tao na may simpleng buhay. Nagsimula ang lahat nang minsang pumunta si Tio sa aming bahay. Sabi niya na inimbita daw siya ng kanyang kaibigan upang pumunta sa isang piyesta. Medyo may kalayuan ng barangay na yun pero ang dami namang pagkain. Wala siyang kasama kaya pinuntahan ako. Ano? Sasama ka? Saan po, Tio? Pista ang pupuntahan natin, Loy. Magpaalam ka muna sa mga magulang mo para hindi ka hanapin. Agad kong pinuntahan si tatay para makapagpaalam. Tay, sasama po ako kay Tio. Pupunta daw po kami sa pista. Sige, mag-iingat kayo. Sabihin mo sa tiyo mo na magdala ng ulam. Opo. Nang makarating kami sa lugar, napakatahimik nito na para bang walang pista ang nagaganap. Wala rin kahit sinong tao sa labas. Naisip ko na lang na baka busy lang talaga sila. Naglakad kami papunta sa bahay ng kaibigan ni Tio at doon agad niya kaming sinalubong. Sabi niya na kumain na daw kami dahil tanghali na. Halika na, Loy, kakain na tayo. Sige po, susunod ako. Iihi muna ako. Sige, bilisan mo. Matapos ng pag-uusap namin ay agad na akong umihi. Ngunit habang ako ay umiihi, may napansin akong may tumitingin sa akin. Isang lalaki. Nakapula ang kanyang damit at medyo matanda na ito. Iniisip ko na namamalikmata lang ako. Dahil lang tumingin ako ulit ay wala na ito doon. Medyo natakot ako dahil bakit bigla na lang itong nawala. Nang pumunta ako doon ay nakita kong nag-iinom sila. Ilang oras na silang nagiinom kasama ang kaibigan ni Tio. Hindi ako komportable sa lalaking yon. Parang may kakaiba sa kanya. Parang hindi siya normal gaya ng inaakala ko. Nang medyo palubog na ang araw ay agad na din kaming umuwi. Mahirap na din kasi kapag inabutan ka ng gabi sa daan. Kahit na ganun pa man ay inabutan pa rin ako ng gabi. Dahil kailangan ko pang daanan ang mga talayban bago makarating sa aming bahay. Ngunit sa paglalakad ko ay mayroon akong napansin na mga kakaibang ingay. Mga ingay na bago pa lamang sa aking pandinig. Habang naririnig ko ang mga tunog ay bigla na lang sumakit ang aking tiyan. Grabe talaga, sobrang sakit na para bang may gumagalaw sa tiyan ko. Nang ilang sandali pa ay bigla akong nasuka. Nagulat ako dahil may kasamang uod ang mga nasuka ko. At nakita ko rin ang kaibigan ni Tio. Kakaiba ang kanyang itsura. Kaya agad akong tumayo. At nang tumingin ako ay wala na siya doon. Hindi ko alam kung totoo ba ang aking nakita. Ngunit ganun pa man ay nakauwi pa rin ako sa aming bahay. Pagkarating ko ay natulog na ako kaagad dahil sa sobrang pagod. Ngunit hindi ako masyadong makatulog dahil may iba't ibang ingay ang aking naririnig. Mga ingay na kumakaluskos. Nandiyan na parang may naglalakad sa bubungan. Nang ilang sandali pa ay bigla na lang humangin ang buong paligid. Kaya agad-agad akong sumilip at nagulat ako sa aking nakita. May dalawang tao na nakamasid sa labas ng bahay. Yun yung kaibigan ni Tio at ang nakita kong matanda doon sa barangay na yon. Kaya sobra akong natakot ng mga oras na yon. Lalo na't ako lang ang mag-isa sa bahay. Sila tatay kasi ay natulog sa kubo namin malapit sa may palayan. Kasama ko lang ang dalawa naming aso na nakatali sa labas. Tahol lang ito ng tahol hanggang sa... Nagulat ako at napasilip sa labas. Ngunit wala akong nakita doon. Kahit yung aso namin ay hindi ko nakita. Nang ilang sandali pa
ay mayroon akong nakitang itim na malaking aso sa labas ng bahay. Sa puntong iyon ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Paano ba naman kasi pumasok ito sa silong ng aming bahay at doon nagpabalik-balik itong gumapang. Kaya dumungaw ako sa aking kama at sinilip kung ano ang nilalang na iyon. Ngunit bago pa man yun ay nagtangka na ang aswang na pumasok sa may butas ng pader namin. Nagulat ako kaya imbis na matakot ay kumuha ako ng sibat at saka tinusok ko ang mata nito. Tinamaan ko ito at kitang-kita ko na namimilipit ito sa sakit. Tapos bigla na lang itong nawala. Noong mga oras na yun ay dumating na rin si tatay. Sinabi ko sa kanyang lahat kung ano ang mga nangyari sa akin at nag-alala siya na baka bumalik ang aswang sa amin. Pero nung gabing iyon ay hindi ko na nakita ang mga aswang na yon. Kaya agad-agad akong nakatulog kaagad kasama si tatay. Nang kinabukasan ay pumunta si Tiyo sa aming bahay. Sinabi niya sa akin na isang pamilyang aswang ang gumambala sa amin. Dagdag pa niya ay may kakayahang magpalit anyo ang mga aswang na yon sa kahit anong hayop man ang kanilang nanaisin.